ka nangangako? Mabiyayang araw ng Biyernes Kapanalig. Ginugunita po natin ngayon ang pagpapakasakit ni San Juan Bautista. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Si Herodes ang nagpahuli kay Juan at ipinakadena ito sa kulungan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Pinakasalan ni Herodes si Herodias at sinabi ni Juan kay Herodes, "Hindi mo pwedeng kasamahin ang asawa ng iyong kapatid." Talagang matindi ang galit ni Herodias kay Juan at gusto niya itong patayin pero hindi niya magawa. Iginagalang ni Herodes si Juan dahil itinuturing niya itong mabuti at banal na tao, kaya pinananatili niya itong buhay. Nalilito matapos makinig kay Juan, gayunmay gusto pa rin niyang marinig ito. At nagkaroon nga ng pagkakataon sa kaarawan ni Herodes nang maghanda siya para sa kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at mahalagang tao sa Galilea. Pagkapasok ng anak ni Herodias, nagsayaw ito at nasiya naman sa kanya si Herodes at lahat ng nasa handaan. Sinabi ng hari sa dalagita, "Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit na ang kalahati ng aking kaharian." Lumabas ang anak at tinanong ang kanyang ina, "Anong hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista." Agad niyang pinuntahan ang hari at sinabi, "Gusto kong ibigay mo sa akin agad ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha." Nalungkot ang hari dahil sa sinumpaan niyang pangako sa harap ng mga bisita, ngunit ayaw niyang tumanggi. Kaya iniutos ng hari sa isa niyang gwardiya na dalhin si Juan. Pinugutan nito si Juan sa kulungan. Inilagay sa isang bandeha ang kanyang ulo. Ibinigay sa dalagita at ibinigay naman ito ng dalagita sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, dumating sila para kunin ang kanyang katawan at inilibing. Lahat tayo ay nangangarap ng pagkakaisa sa mundong ito. Huwag nating kalimutan na hindi lahat ng pagkakaisa ay mabuti. May pagkakaisa rin na masama. Pwede tayong magkaisa bilang isang komunidad na may pagmamahal at respeto. Sa kabilang banda, pwede rin tayong magkaroon ng pagkakaisa sa kasamaan. Sa mabuting balita ngayon, nagkaisa si Herodias at ang kanyang anak. Ngunit ang pagkakaisa nila ay hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Gusto ni Herodias na ipapatay si Juan Bautista dahil siya ang nagsabi na bawal siyang maging asawa ni Herod sapagkat siya ay asawa ng kapatid ni Herod. Noong nagkaroon ng pagkakataon, inutusan niya ang kanyang anak na hilingin ang ulo ni Juan Bautista. Doon na nga nagsimulang makonsensya si Herod. Mga kapanalig, sa gitna ng mas maraming nagkakaisa dahil sa kasamaan, naway tularan natin si Juan Bautista. Kahit wala siyang kasama o kakampi, nanindigan siya sa katotohanan at katarungan. Nanindigan siya ayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos kahit na buhay niya ang kapalit nito. Isinabuhay ni Juan Bautista ang katuruan ng ating Panginoong Hesukristo na maging ilaw at asin ng mundo. Ang bawat isa sa atin ay may liwanag na taglay ng kabutihan sa ating mga puso. Kung magkakaroon lamang tayo ng pagkakaisa na manindigan sa katotohanan at katarungan na naaayon sa kalooban ng Diyos, tiyak, magkakaroon ng liwanag sa mundo. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong
upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mahal na Birheng Maria, Ina ni Kristo at aming Ina, Ikaw ang pinakamatamis na bunga ng mapanligtas sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Iniakyat ka sa langit at doon ay inaawit ang awa ng Ama. Gayunpaman, kaagapay ka pa rin namin sa iyong makainang pagkalinga. O Maria, Ina ng Simbahan, iniakyat ka sa langit na ating tunay na tahanan at iniluklok bilang reyna sa kanang kamay ng iyong anak. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan para sa mga pangangailangan ng aming bayan, nang ang bawat kagandahang loob ay pagpalain at palakasin, ang pananampalataya ay manariwa at mapagyaman, ang pag-asa ay patuloy na maging matatag at maliwanag, at ang pag-ibig ay muling mapukaw at manumbalik ang sigla. Kami ay nagsusumamo, gabayan mo po kami sa landas ng kabanalan. Maria, aming Ina, balutin mo ang lahat sa iyong pangangalaga at ilapit kami sa iyong minamahal na anak, si Jesucristong aming Panginoon. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.